So, ako ngayon yung magko-continue yung second part ng chapter 2. So, yung chapter 2, yung second part, most likely, obvious na obvious yung ano nito, yung dinidiscuss dito ni James. So, pinaka main ano niya, message niya no, about faith and works. So pag-uusapan natin umaga ngayon, it's about yung ating pananampalataya at yung gawa. Kung ano ba talaga yung kanilang tunay na relasyon. Kasi may relasyon silang dalawa eh. So they go together. Hindi lang faith yung nag-iisa, dapat meron siyang kasama. Kasi pagka yung faith lang, eh papaano natin na pinipicture out o tinitignan kung bakit hindi lang faith yung makakapagligtas sa atin. Kaya, so, mag-pray muna tayo. Let's pray. Lord, thank you Lord sa umagang ito. Maraming salamat sa magandang panahon na binigay niyo sa amin at lakas ng pangangatawan na pinadako niyo kami sa lugar na ito upang mag-aral ng iyong salita. Ganoon din po ang aming puso at isipan ay ihanda nyo para makinig sa aming makukuwang message sa araw na ito, Lord. Thank you, Lord, sa bawat isa, sa nakikiisa sa panalangin ito, Lord, na alam ko na kayo lang ang tanging mag-glorify, mapi-please sa message na ito, Lord. Kayo po ang lamang ang maitataas, Lord. Ito po ang amon samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, kung babalikan niyo yung chapter 1 ng James, dahil kung anong kadahilanan ni James, kung bakit niya sinulat yon, yung book niya. So, i-preview lang natin kasi kapag sinasabi natin yung sinulat ni James sa buong kabuuan ng 1 hanggang chapter 5, ay ito yung tinatakil niya. Kasi nagkakaroon ng mga problema yung mga Jewish Christians. Yung katulad ng mga personal problems nila. Mga sa church, ganun din. Meron silang church fellowship na nagkakaroon ng problema. At nakakaranas din sila ng mahihirap na pagsubok o temptations. Isa sa mga major problem nila, yung failure na nakakarami. Kung paano raw isa sa pamuhay yung kanilang profess na pananampalataya. Yung pinapiniwalaan nila or nagpapahayag ng paniniwala. Baga, faith. At bukod dito, yung makakating nila, yung mga dila nila. Yung mga marites. Bali, pagka nagbato ko sa salita sa iyo against sa kanya, nagkakaroon tuloy ng ng battle. Kumaga, nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng kampi-kampihan. So, yun yung nakikitang serious na problema ni James. Kaya niya sinulat ito. Ganun din yung worldliness, makamundo. So, yun din yung nakikitang niyang problema rito. At yung mga ibang members ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos. At nagkakasakit pa nga sila din doon. Kung i-review nyo nga itong mga listahan na to, dito sa ating sa mga problema nila, sigurado makikita rin natin sa mga local churches dito. Katulad sa atin, di ba? Wala naman talagang perfect na church. Kaya sinulat ni James ito para magkaroon ng improvement o mabago. How to live your life. Diba? So, yung ating pag-uusapan ngayon is about faith and works. So, nakita na natin sa screen. So, alam natin yung faith, di ba? Yung faith, wala ba si faith o wala si faith, di ba? Absent. So, si faith, o yung faith, is a key doctrine, ng isang Kristiyano. So, alam na natin yan. O, ang makasalan ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, faith. Ephesians 2:8 and 9. Diba? And the believer must walk by faith. Diba? Sa matatagpuan nyo, nanay, 2 Corinthians 5:7. Kung wala kang faith, it is impossible to please. Oh, ang galing ni nanay.
gising. Nanay. Sa Hebrews naman matatagpuan yun. At kung ano man ang ginagawa mo, o whatever we do, na hiwalay sa ating pananampalataya, ay kasalanan daw to. Sa Romans 14:23. So yung faith tsaka works, madalas yan nagkakaroon ng issue, di ba? Pinag-uusapan. At nauuwi sa discussion ng salvation o kaligtasan. At nagsasabi na ang isang person na ay ligtas na raw, base sa mga mixture. May halo ng faith tsaka ng gawa o ng works. Biblical Christianity, tinuturo ng salvation by faith sa ating Panginoon Kristo, sa ating Panginoon. So hiwalay o apart from any works we do, siguro marahil na magandang o the best place na mag-start tayo tignan natin muna yung ibig sabihin ng faith para ma-remind tayo. So ang ibig sabihin ng faith, yan, nakasaad na dyan. Sa English, is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So ito yung pagiging sure sa mga inaasahan natin na mangyayari at pagiging sigurado sa mga bagay kahit hindi pa ito nakikita. Right? So ano siya, invisible. So ano naman ang works? What are works? Works are a person's actions or deeds. Ito yung mga action, kilos o galaw ng isang tao. Work is that which perform from some kind of reward. Tayo, sino may mga trabaho rito? Di ba? Marami na. So, pagka tayo ay nagtatrabaho, ano ine-expect natin? Tama-tama, sweldo. No? Meron tayong inaasahang sahod. No? Kasi nagtatrabaho tayo Pero yung iba, kahit nagtatrabaho na walang bayad, pero may bayad din yun. May merienda. Di ba? Pamerienda lang. So, pampalubag-loob lang yun para gumawa uli. So, sa context ng salvation, yung works daw, it refers to good deeds o yung mabubuting gawa natin. Yun yung context sa salvation. Especially sa mga religious or charitable acts sa observance ng Old Testament law. So yun yung meaning niya, yung context sa salvation. So sa faith o in faith or works debate, meron dalawang two sides yan na maintain that either we are saved by faith o sinabi ko na kanina by faith alone or we are saved by works. Or pangkaraniwan, works na dadagdag dun sa ating faith. So which side is correct? Ano ang side na ang tama? So meron akong hinandang mga questions, binanggit. So what is the biblical relationships o yung kanilang relasyon sa pagitan ng faith and works? Ano nga ba? Si James, tinatalakay niya ang relasyon sa pagitan ng dalawa. Napaka-importante kasing discussion to. Kasi pagka nagkamali tayo dito, malalagay sa panganib yung ating yung kaligtasan. So what kind of faith really saves us o saves a person? Ano bang uri ng pananampalataya na talagang dapat maligtas ang isang tao? Diba? Is it necessary o kailangan ba tayong mag-perform ng mabuting gawa na in order to be saved? O paano masasabi sa isang tao whether or not he is or she is exercising true saving faith? So, si James, sasagutin ni James mamaya yan, yung mga question na yan, by explaining to us na mayroon tatlong uri ng faith na ibibigay si James. So, tingnan natin. So, basahin natin yung verses 14 muna. Yan. So, binigyan ko ng title, Ito yung demonstration of a living faith in loving action. So, ang sabi sa 14, what good is it, dear brothers and sisters,
if you say you have faith but don't show it by your actions, can that kind of faith save him or save anyone? So sa mga early churches, meron nagsasabi, di ba? They have saving faith. Gayunpaman, hindi nila napopossess yung salvation. Kaya ang ating Panginoon, Jesus, ay nagwa-warning. Diba? Sabi sa nga Matthew 7:21, no, na hindi lahat na tumatawag sa akin ng Lord, Lord, ay makakapasok ng aking kaharian o kingdom of heaven. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Kasi ang mga taong walang patay ang pananampalataya o dead faith, pinapalitan nila yung words nila sa deeds nila. Umaatin sila ng church. Tayo rito, umaatin. No? Bawat isa sa tayo, umaatin. Nagte-testimony tayo dito. Nagpe-pray, nagtumutugtog, nagsosong lead, kumakain, ngumunguya. Di ba? Habang ikaw ay nandito, yung isipan mo ba ay nasa labas? Diba? Kung iba-iba yung iniisip mo. Diba? Marami kang kino-quote na Bible verses. Diba? Marami kang alam. But their walk does not measure up to their talk, rather. So, iniisip na yung mga words nila as good as their works. Pero, nagkakamali sila doon. Parang sinasabi mo na magaling akong mag-basketball. So, pero hindi pa siya nakikita mag-basketball. Kasi may classmate ako noon parang college yata. Ang galing magsalita. Tapos, ang ganda ng forma. May PE kami, basketball. Ang ganda ng forma talaga. Alam mo, sa tingin talaga, ang ganda ng forma. Oh. Tapos di laro kami. Nung mag-dribble, nagpakamot yung ganun na siya. Natawa ako. Kaya may ebidensya na dapat yung salita mo naangkop dun sa gagawin mo. Kung ba magmamatch, diba? For example, kung ikaw isang architect, malalaman mo architect, may mga dalang mga marunong mag-drawing, galing. So makikita mo, hindi pala architect to kasi hindi magaling mag-drawing to, pangit. So, hindi nagmamatch. Kailangan yung salita mo, magbabase rin doon sa walk mo. No? So, si James ay nagbigay ng simple illustration. So, suppose na halimbawa ang iyong kapatid, no, sinabi diyan na kung yung action o yung faith mo hindi mo na papakita sa gawa, yung faith mo ba yun maliligtas ka. So, basahin pa natin yung kasunod na verses sa 15. Sabi diyan, suppose you see a brother or sister who has no food or clothing, and you say goodbye, and you have a good stay. You have a good day. Stay warm and eat well. But then you don't give that person any food or clothing. What good does that do? So you see, faith by itself isn't enough. Unless it produces good deeds, it is dead and useless. So yan, no, pinakita nagbigay si James ng example na may lumalapit sa yung malinaw dyan, alagay brother or sisters, kumbaga kapatid natin sa pananampalataya yan, tinutukoy niya. So anong gagawin mo? Ang taong patay ng pananampalataya or dead faith ay walang gagawin yan. Sinabi nga niya, sabi, sister, musta ka na? Goodbye. Pagpapray na lang kita. Have a nice day. O kaya sasabihin mo, next time na lang. So, magkakaroon ka rin ng mga few pious words, no? Yung magagandang salita. Pero yung mga inspirational, ganun din, no? So, pero hanggang salita ka lang. So, wala ka naman ginawa. Diba? Pero kapatid na umalis na
lumisan na doon sa pag-uusap nyo, wala kang nagawa. So yung food and clothing, yan na yung mga basic needs na kailangan ng isang tao. Bawat tao. Whether he is saved or unsaved. At kung meron tayong enough food or clothing, let us be content. Sabi sa 1 Timothy 6:8. So sa makatuwid, take note, huwag kayong mag-alala. Sasabihin ano ang kakainin. No? Nanggit ni Pastor Del, no? Kakainin, iinumin, at bibihisin, no? Yung susuotin. Ano ang kakainin, iinumin, at ano ang idadamit. But your heavenly Father knows all your needs. Kahit nga si Jacob diba? Na isinama sa kanyang dalangin yung mga basic needs niya. If God, o kung ang Diyos ay sasama sa akin, He will give me bread to eat and clothes to put on. Makikita natin yan sa Genesis 28:20. So kaya bilang believers, bilang mananampalataya, meron tayong obligation to help the needs of people. No matter kung sino sila. Kahit hindi mananampalataya. Kailangan kung mga unbelievers, kung nangihingi ng tulong, pwede natin tulungan. Kaya dapat lagi tayong maging mabuti sa lahat ng tao in all opportunity. Lalo na sa ating mga kapatid kay Kristo. Galatians 6:10, kung mababasa natin. Kung nakikita natin, wala si Kinsley, no? Kung nakita natin si Kinsley, walang diaper, abay, ibili nyo. Diba? Sama nyo na yung daddy niya, baka, naiihi sa gabi. No? Pwede yun. Diba? So, kung nakikita natin si Louie, nagugutom, bibigyan natin ng pagkain. Spaghetti. No? Favorite niya yun. Diba? So, sa pagtulong natin sa taong nangangailangan, expression lang natin ng pag-ibig natin yan, yung pagmamahal. Kasi ayun yung expression natin Yung faith works by sa pagpamamagitan ng love, pag-ibig. Diba, pag may tinutulungan ka, parang hindi naman sinasabi na pakitang tao lang. Siyempre, naaawa ka, nagkakaroon ka ng habag doon sa tao, so tutulungan mo. So yung daw yun, expression ng pag-ibig mo, yung pagmamahal mo. Diba? Yun yung tinutukoy ni James. Ang faith natin ay gumagawa niya sa pamamagitan ng yung pag-ibig, pagmamahal, sinabi ko na. Si Apostle John ay binibigyan niyan diin itong aspeto ng good works. If anyone has material possessions at nakita mong iyong kapatid na in need and has no pity on him, how can the love of God be in him? So, yun ang sinabi. Kung di mo raw tinulungan, makikita mo ba sa kanya yung pag-ibig sa kanya ng Diyos? Siyempre, hindi. No? Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and truth. Nabanggit ko na rin kanina yun. Hindi lang puro salita. No? Dapat lalagyan natin ng actions. Diba? Makikita natin sa 1 John 3:17-18. Ibig sabihin, kung ikaw ay sagana o nakakaluwag-luwag sa buhay at nakita mo yung kapatid mo na naghihirap, diba? Nangangailangan, kaya ang pagmamahal natin ay hindi dapat puro salita lamang o daldal, puro bat-bat lang. Dapat magmahal tayo ng totoo. Dapat nakikita sa ginagawa. Yung nakaraang eleksyon, di ba? Kailan ba yung eleksyon? May ba? May? Ninanalo na, syempre. So nakakalungkot lang dito sa atin, sa Pilipinas, so hindi naman lahat yung mga politicians, di ba? Syempre, hindi natin mga ngako, di ba? Kung kapag ako ibinoto nyo, siguro, bababaan ko yung mga taxes. Mga withholding tax sa sweldo, o kaya sa property tax. Tapos yung mga senior citizen, dadagdag natin ng incentives yan, kung ako iboboto nyo. Every, December, buwan-buwan, bibigyan ko kayo ng incentives. Boto nyo lang ako. O sa lahat ng bahay, free wifi. Kung ako iboboto nyo, 500 Mbps. Tapos meron pang free Netflix, Disney Plus, Prime Videos. Pero nung natapos ang halalan, natapos yung term, walang nangyari.
So anong ginawa niya? Nanloko lang siya, di ba? Kasi ang ginawa niya, tumaba lang yung bulsa. Kumapal yung wallet. So isang magandang example din dito, paki-flash Kuya Lawrence. Ayan. Yung the parable of the Good Samaritan. So alam na natin yung story, di ba? Yung the parable of the Good Samaritan. May tatlong taong nag-pass by at may nakita silang duguan o kasi may naglalakbay eh. Parang di ko lang kung nangangalakal siya o ano. Inabutan siya ng mga magnanakaw, mga masamang loob. Binugbog siya, ginulpe, hanggang sa iniwan siya ng duguan. Halos mamatay na nga siya eh. So yung priest tsaka Levite na dumaan, tinignan lang siya at hindi man lang siya tinulungan. Pero yung isang taong nahuli, kinuha siya, dinala siya sa isang guest house, inalagaan niya doon at iniwan. Kung ano yung magagastos pa dyan, pagbalik ko at babayaran ko. So yun yung story. So, mayroon silang, bawat isa sa kanila ay mayroong religious training. Yung priest tsaka yung Levite. So sabihin, bihasa sila sa utos, sa mga law. So, pareho silang dumaan without offering help. Bawat isa sa kanila ay would defend his faith kung talagang nga silang may pananampalataya. Yet, neither demonstrated yung faith nila in loving works. Ang question lang dito ni James, can that kind of faith save him? Sabi yung question ni James. What kind? Anong uri ba? Anong uri ng pananampalataya? The kind of faith na hindi nakita in practical words. Anong answer? Ano answer nyo? Siyempre, no. Diba? Si James, hindi niya kinokontradict yung turo ni Paul, who insisted na we are saved not of works. So binanggit ko na rin kanina, yung Ephesians 2:9 na we are saved by faith alone. So hindi niya kinokontradict yun. James merely clarifies o binibigyan niya lang ng diin sa atin yung uri ng faith that saves, yung nakakapagligtas. We are saved by grace through faith, not by works. But saving faith will have works that accompany it. Sabihin, may kalakip, may kasama. Kaya, any declaration of faith na hindi nagre-result ng changed life o yung nabagong buhay and good works ay isang false declaration. So, yung unang uri natin ng faith, that kind of faith is dead. Sabi diyan. Yung dead faith, yung una nating uri. So yun, ulitin ko, kaya any declaration of faith na hindi nagre-result ng changed life and good works ay isang false declaration. Sabihin, hindi totoo. Fake. Counterfeit. Sabi nga ni John Calvin, meron ba kuya? Wala. Ayan pala. Sorry. Ang lamo na ng mata ko. Parang nabago yata yung grado. It is faith alone justifies, but faith that justifies can never be alone. So, hindi dapat mag-iisa lang yung faith. Kailangan may kasama. Kasama yung lola ni faith. Kasi mapapabayaan si faith. Pero joke, hindi po yun. So, the word alone, sabi dyan, sa James 2:17, simply means by itself. Sabihin, true saving faith can never be by itself. Hindi talaga pwedeng mag-isa. This always brings life, and life produces good works.
Kaya ang taong patayang pananampalataya has only an intellectual experience. Sasabihin, meron ka lang nalalaman, puro alam lang. Sa kanyang isip lamang. Alam niya yung mga doctrines, yung mga katuruan ng kaligtasan, pero he has never submitted himself to God. Alam niya yung mga right words, pero hindi niya binaback up ng his words with his work. So walang backup. Dapat pag nagsasalita ka, yung sinasabi ka, mayroong backup na kalakip na gawa. Kung wala yon, dead faith yon. Faith in Christ brings life. Sa John 3:16. Kapag meron life, there must be growth and fruit. So pinag-usapan yung fruit. Next, kuya. Ang sabi daw dyan ni Pablo, hindi ka maliligtas ng gawa. Si Paul yan, sa English. Tapos si Santiago, yan si James yan. Kung tunay kang ligtas, syempre dapat may gawa. Tapos, yung faith naman, yan yung root. Yung works is the fruit. Paano kung walang bunga? Syempre, walang ugat yun. Baka walang ugat. Kung totoo nga yung faith mo, dapat may bunga sa buhay mo. Merong kinakalabasan. May result. Hindi lang sapat yung sabihin mo nga naniniwala ka. Hindi sapat daw yun, sabi ni James. Dapat nakikita rin sa gawa. Diba? Kaya may mga kapatiran na sinasabi na, uy sister, nakita ko si pastor. Sinong pastor? Hindi ko nababanggitin. Nakita ko lumabas sa nightclub. Baka hindi si pastor yun. Baka kamukha lang. Hindi, siya eh. Paano mo naman? Kasi tumatakbo, parang nagmamadali, nagtatago, sumakay ng Grab. Ha? Sabi niya, si sister, yung sumabog yung bag. Nakita ko, may ticket ng loto. Tapos tinignan ko kung ano yung lumabas. Baka tumama siya. Tapos nangatwiran yung habang nagmamadali. Ba't meron kang ticket? Hindi, pinataya lang sa akin yan. Kasi pag pinataya, hati kami pag nanalo siya. So yun, makikita natin, hindi yung ating pinapaniwalaan, yung ating pinoposes na faith, dapat makita kung ano yung dapat makita. So kung yung opposite yung makikita, talagang manghihina ka o manlalambot ka. Diba? Kung kaya, sabihin mo, itong si sister na to, palaging naging nag-uusap. Nagbo-bolt in sila doon sa kapitbahay namin. Pagka, kunyari nagwawalis, sinanda, palapit ng palapit, hanggang sa makaring yung pas, nagbo-bolt in na sila. Pas kung ano na yung pinag-uusapan. So, si sister yun, sabi niya. Hindi, pinag-uusapan namin kung ano yung masarap na ilutuin. Hindi, nakita ko na tinuturo mo yung kapitbahay, na nakita mo yung misis noon, may kasama ibang lalaki. Yan pinag-uusapan. So, yung mga bagay na yun, hindi, at least totoo yun. No? Hindi ako nagsasabi ng katatawanan, pero totoo yun. Sa mga matatanda, di ba noon, Tatay Ed, sa probinsya pa nga nakikita mo, kunyari, nagwawalis ng mga dahon, tuyong dahon, nagbo-bolt in sila doon. Iba yung pinag-uusapan. Di ba? So, yun yung tinutukoy ni James dito ay dapat matutunan natin na alisin. So, ayun yung mga nagiging problema sa Jewish Christian noon, sa church nila. Kaya nagbabala nga si James na 3 beses na yung faith without works is dead. Sa James 2, yan, 3 beses siya nagbabala, nag-warning. Sa James 2, 17, 20, tsaka 26. 3 beses. Sabihin, talagang seryoso sa A living faith is simply a real faith. Kung babalikan nyo nga yung chapter 1, kanya sinabi ko, hindi lang tayo basta hearing the word, and we must be doer of the word. Kasi kung hindi natin kung lagi lang tayo nakikinig, tapos hindi naman natin ginagawa, dapat maging doer tayo. Kumbaga, niloloko mo lang sarili mo.
Diba? Sabihin mo nga, nanampalataya ako, magpapapahit na ako, lumalaki na yung katawan ko eh. Pero kain ka pa rin ng kain, ang dami. Tapos di ka naman nag-exercise. Oo. Tapos di ka naman umiinom ng tubig. Ginagawa mo soft drinks, ginagawa mo tubig. Diba? O parang tawa kayo ng tawa. Parang totoo yata yun ah. So hindi, yun nga. Kasi kung willing kayong weight gain, weight loss, siyempre dapat bawasan yung natin, yung pagkain, di ba? Kasi sa totoo lang, masarap kumain eh. Di ba? Kukontrolin mo lang, di ba? Lalo na pagka matatamis, di ba? Masarap, kasi pang break kasi yung matamis eh. Pagkatapos mong kumain, kain ka ng matamis. So kung talagang naniniwala ka, we will follow through, no? Yung act upon it or kikilos batay dito. Diba? Kung ikaw ay nga kay Kristo na nga talaga, kung meron kayong na-encounter na tanong, isang Kristiyano ba, tama ba yung siguro na open na tanong na dati na kasalanan ba o masama ba na makinig ng mga secular songs o kaya music tayong mga Kristiyano? So, kasalanan ba o masama? So, yun yung mga minsan na katanungan, di ba? May nagtanong sa inyo mga classmate nyo, kaibigan, ka-office mate, Kristiyano ka ba? Siyempre, makikita kung nakikinig ka ba ng mga sounds na talagang pang headbangers, no? Pang rock. Oo, di ba? So, kasalanan ba o masama? Maaring yes or maaring no. Depende yun sa pinapakinggan mo. Kasi kung babalikan niyo yung kay King Saul, di ba? Yung simula nung nag-disobey si King Saul kay Lord, umalis yung spirit ng Lord sa kanya. Siya, nahihirapan siya, na-torment siya. So yung servant niya bumanggit na kay yung tumutugtog, no? Tinawag niya si David, no? Kasi nagpe-play ng harp si David. So tinawag, no? Pinapunta. So yun, habang yung during na nagpe-play si David ng harp, nawawala yung paghihirap ni Saul, no? Kaya yung music o yung songs o yung mga ganyang mga nakaka-relax. So may epekto sa atin, diba? Nakaka-heal o nakaka-soothe ng feeling, no? Nakakabuti talaga na pakiramdam. Kung pinapakinggan mo yung makamundong kanta, minsan hindi mo maintindihan yung lyrics, no? Minsan bibilis. Tapos depende naman kasi kung nagpo-promote yung kanta ng sex o kaya ng drugs, yung violence, tapos ng immorality, diba? May napanood ako sa kinikriticize kasi sa church parang kinanta nila o kaya sinasayaw yung may Adan ba yun? Adan? Oo. O kasi may may slap yun di ba? So parang pinapakita mo na may na nagpo-promote ng sex. Kaya mag-ingat lang tayo kasi hindi pleasing sa Panginoon yung ganung mga pakikinig, di ba? Kasi meron naman ako nakikinig din naman, halos laban tayo nakikinig tayo rito ng secular songs. Pagbukas po naman ng radyo sa sasakyan, bigla naman agad Christian song man, siyempre halo-halo 'yon, no? Hindi mo naman so kung lang yung mo natapat na di ilipat mo agad, di ba? Okay, turn off mo na lang, di ba? O ayun na si Kinsley, diba? So yun, meron tayong tinatawag na Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Lagi binabanggit ni Tatay Ed yun, no? Kaya ang ating Panginoon Jesus, lagi niyang binabatikos, no? Yung mga Pariseo, diba? Alam na, kilala naman natin si mga Pariseo, di ba? Na mga pagkunwari, no? Nagpapanggap lamang. Nagpapakita ng kabanalan, pero sa panlabas na anyo nila o sa panloob na looban nila punong-puno sila ng kasamaan. Kaya mag-ingat tayo sa intellectual faith lamang. No man can come to Christ by faith and remain the same.
Di ba? Di ba, nung tayo lumapit kay Kristo, nanampalataya tayo, tapos walang nagbago sa'yo, walang nag-change. Ibig sabihin, hindi ka tunay na ano, di ba? Dapat something change, dapat may magbago. Hindi naman agad na pagka dineclare mo sa sarili mo na tinatanggap mo na Lord, dineclare mo siya ng Lord and Savior, bigla kang mababago lahat. Siyempre, dapat dahan-dahan yun. May proseso. Pero kung walang nabago, ibig sabihin, baka hindi ka pa talaga na born again o nata-transform. So, kung tayo ay naniniwala na kay Kristo, you will have life. And he has not, the Son of God has no life. Dead faith is not saving faith. So, inulit na naman ni James na yung patay na pananampalataya, hindi po raw nakakasave. Dead faith is fake. Peke. Gusto mo bang tawagin kang peke? Fake na Christian? Siyempre, hindi, di ba? Kasi in dead faith can deceive the person into a false confidence of eternal life. So, maaari kang madaya. Sino ba yung mandaraya? Di ba? Si Satan. Siya yung deceiver. So, yun yung unang uri ng faith. Dead faith. Punta tayo sa verse 18 and 19. Binigyan ko ng title. A living faith cannot be separated from works. So, hindi pwede siyang maghiwalay. James 2:18-19 na tayo. Now, someone may argue, some people have faith, others have good deeds. But I say, how can you show me your faith if you don't have good deeds? I will show you my faith by my good deeds or my good works. Sa ibang salin, you say you have faith, you believe that there is one God. Good for you. Kahit yung demons ay naniniwala dyan. And they tremble in terror. So sa verse 18, ipinapakita sa atin ang tamang perspective kapag meron tayong faith works issue. Instead na magkaroon tayo ng argument na ang isang believer o isang mananampalataya na sinasabi niya he has great faith and another believer focuses only on his own works. No? Sa gawa lang nagpo-focus. The believer should show out his faith by his works. Sa totoo lang, wala naman talagang way o paraan paano mo mapapakita yung faith mo sa pamamagitan lang ng works. Hindi lang faith. Faith by nature is invisible and intangible. Ibig sabihin, hindi po natin nahahawakan, hindi rin natin nakikita. Maaari mong sabihin na meron kang faith, but it is impossible na malaman yun unless you show it by works. So, papakita lang dapat. So, pero hindi yung katulad ni Paraseo, na pakitang tao. Pwede mo naman pakita, siyempre, yung hindi naman talagang gusto mo ni-expose, no? So, paano tayo makakasiguro na sa sarili mo na kung meron kang faith o pananampalataya? Yan yung question. So, paano ka nakakasiguro sa sarili mo na meron kang faith kung hindi mo naman ito sinasapamuhay? So, magbigay uli ako ng example. No? Matagal na itong siguro na-encounter niya. Hindi naman ako pala simba, sabi nung kapitbahay. Pero hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. May na-encounter na kayo doon? Okay, sabi niya, mabait naman ako. Hindi ko naman kailangan magsimba. Hindi ko na kailangan mag-attend dyan sa church nyo. Mabait naman ako eh. So, meron ganun, di ba? So, ito, sabi dyan, hindi ako pala simba, pero hindi naman ako nakakalimot. Ayan. So, anong sabi ng Bible tungkol dyan? So, number 1, kung mahal mo ako, susundin nyo ang aking mga utos. So, nakita natin sa John 14:15. Kasi kapag totoong inaalala mo si Lord, makikita yan sa paraan ng pamumuhay mo. Or way of life. Yung merong pagsunod, siyempre. Parang magulang.
Diba? Sa anak, diba? Sasabihin ng anak, mahal ko nanay tatay ko, mami at daddy ko. Nirerespeto ko sila. Pero pagka kinokorek siya, pagka pinagsasabihan, inuutusan siya, hindi na sumusunod. Matigas ang ulo. So paano mo mapapatunayan na mahal mo sila? Hindi siyempre dapat susundin mo. Ganun din sa ating Panginoon. Kung inaamin mo, dinedeclare mo na mahal mo siya, dapat may kasamang pagsunod. Number 2, sabi diyan, ang church ay hindi optional. Ito, importante ito kay Lord. Makikita natin sa Hebrew, yung kasagutan, Hebrew 10:25. So mahalaga yung pagdadalo, yung pagtitipon. Tulad ganito. Pinapalakas natin yung bawat isa, di ba? Yung ating kalooban, yung loob. Malapit na kasi ang huling mga araw. So mahalaga, no? Hindi parang second choice yung church. Dapat pag nalipat ka sa ibang lugar, natira ka, dapat hanapin mo yung maghanap ka ng church. Kasi mahalaga. Number 3, hindi sapat ang naniniwala ako. Dapat may ebidensya sa buhay. Titus 1:16. Sinasabi diyan, no? Hindi sapat ang naniniwala ako, dapat may ebidensya sa buhay. Sabi sa Titus, no? Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman nakikita sa kanilang gawa. Ba, kahit sabihin mong naniniwala ka, nananampalataya ka, kung wala naman ito sa kilos mo tulad ng pagsamba, pagbabasa ng Bible, tulad nung bating yung reading Bible, Bible reading, o pag-atim sa church, kumaga, salita lang yun. O naulit na naman. Puro salita lang. Diba? Pero hindi naman ginagawa. Pang-apat, ang pagsamba kay Lord ay dapat ginagawa ng magkakasama. Tulad ng ginagawa natin ganyan, nagpuri tayo, nagkakantahan tayo. Kita sa Psalm 95, verse 6. Sabi niyan, halika kayo, lumuhod at sumamba sa Diyos na lumikha sa atin. Oo, pwede tayong mag-pray mag-isa. No? Wala tayong kasama, pwede tayong mag-pray. Pero sa buong Bible, makikita mong mahalaga sa Diyos ang sama-samang nagpupuri, sasamba. Mahalaga yun. Diba? Kasi sa langit, ano gagawin natin sa langit? O yun. O paano yun kung hindi tayo sama-sama nagpupuri, sasamba? Yun, sumasamba, di ba? Kumbaga, nagte-training lang tayo dito. Pagdating natin doon, continuation lang, di ba? So yun yung katanungan kung hindi lang basta naniniwala ka, dapat nga talaga may pagsunod. So yun yung mga sinagot na natin yung hindi ako pala simba, pero hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. So yun yung sagot natin doon. Sabi nga si Jeremiah 17:19, ang puso ng tao ay mandaraya, higit sa lahat at lubos na masama. Diba? Ang puso natin ay makasalanan, madaling dayain. Diba? Mga sarili natin, iniisip natin, we are saved kung hindi tayo nagko-quote ng mga doctrines like justification by faith or once saved, always saved. Si James, binibigyan tayo ng tangible test para ma-confirm kung ating pananampalataya buhay or patay. Because being truly saved will affect how you live. So binanggit na naman niya yung dapat merong epekto yung paniniwala mo. Kasi kung walang change of life, walang epekto, sabihin hindi pa tumatalab. Parang antibiotic, di ba? Pagka sinaksak ang antibiotic, minom, pagka hindi tumalab, sabihin magbago ka ng gamot. Ibang gamot naman ng mo. Ganun din sa atin, kung walang pagbabago, na kay Kristo ka na, pero walang nakikitang pagbabago sa ginagawa mo, maaring patay nga yung pananampalataya natin. Si James, ginamit niya yung mga demons, no? Binanggit natin, binasa natin, no? Kahit yung mga demons ay naniniwala, no? Ginamit niyang illustration yan kasi noong panahon ng ating Panginoon, nagkaka-cast out siya ng mga demons, di ba? Kaya sabi nga ng mga inaalihan ng masamang espiritu, nag-request pa nga yung mga demonyo.
Sabi, Lord, doon niyo mo kami dalhin sa mga baboy, no? Na ano siya agad, na distinguish siya, nakilala agad. Doon mo kami itapon. Diba? Kaya yung mga apostles din niya, no? Binigay niya rin yung ganung kapangyarihan na mag-cast out ng demons. Katulad ni Paul, no? Nakaka-encounter siya ng mga demons, no? He often confronted ang mga demonic forces sa kanyang ministry. So, na-shock ba kayo pagka nalaman nyo na kahit yung demonyo naniniwala na mayroong pananampalataya? What do they believe? Ayan. Ano pinaniniwalaan ng mga demonyo? Isang bagay lang. No? They believe in one God. They believe in God. Yung existence ng ating Panginoon. Na siya ang lumikha, kilala nila na siya ang lumikha ng buong mundo. No? Yung pagiging Diyos ni Kristo, alam din niya yan ni Satan. Alam niya yung Holy Trinity. Alam niya yung Father, Son, and the Holy Spirit. Alam niya yan. For sure, they know yung din yung judgment to come. Alam niya yan. Diba? Pero galit siya sa Diyos at kinakalaban niya. So, yung pananampalataya niya, pero yung works, it does nothing sa kanya. Wala. No? Dead. No? Sabi nga niya sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one. Lord. So ito yung daily affirmation of faith, yung mga godly Jew ng dati. Nire-recite pa nga nila yan 2 beses ang araw, umaga yata, tsaka sa hapon o sa gabi. Ito yung nagserserve bilang a reminder ng covenant between God and Jewish people. So nire-recite nila yan. No? Dinedeclare nila. Naniniwala ka na may isang Diyos, that's good. Mabuti yan. Kahit nga ang demonyo ay naniniwala din at nanginginig pa. They tremble. No? Ang taong with dead faith was touched only in his intellect. Yeah. Yeah. But the demons are touched also in their emotions. They believe and they tremble. Sabihin they tremble, nanginginig, nangingilabot sa takot. Pero hindi ito yung saving experience to believe and tremble. Ang totoong saving faith involves something more, no? Something na pwede nating makita at ma-recognize. Ano yun? Ano yung ma-recognize natin? Binanggit na rin natin kanina. Siyempre, yung merong na bagong buhay. Doon natin ma-recognize yun. Show me your faith, sabi. Next natin. Show me your faith without works, and I will show my faith by my works. So, ang question dyan, paano natin how does a person, sabi dyan, show his faith without works? Paano nga ba? Kasi wala naman talagang paraan. Dinabi ko na kanina na wala naman talagang paraan para maikapakita mo yung belief mo, yung faith mo, sa lang talaga, sa paggawa talaga. Kasi yung works mo is a valid demonstration of your true faith. So, evidence lang yan, result lang yan, yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. Kasi yung expression ng love mo sa ating Panginoon, ay mapapakita mo rin sa iyong kapwa. Sabi ng Panginoon, love your neighbor as yourself. So, ipapakita mo rin. So, gaya ng atin ng Panginoon. So, yun ang sabi, sa in question na yun. Wala naman talaga. Sabi nga sa Ephesians 2:10, kapag tayo ay nagtiwala kay Kristo, you are created, in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. So yun, yung paggawa yung pananampalataya natin, yun yung resulta ng good works natin. Kalakip lang, iresulta. Kasi nabago ka na, nakikristo ka na, so ang kasunod nun, it will follow yung good works. So si James, ang kanyang umaapila siya, ay very clear and logical. Hindi natin makikita or we can see someone's faith. Pero makikita natin sa kanilang mga gawa.
You can see faith without works, but you can demonstrate o maipapakita mo the reality of faith sa pamamagitan ng gawa o by works. Sa atin, di ba, hindi mo nang makikita yung pananampalataya ng bawat isa. O hindi ko nakikita yung pananampalataya mo sa noo mo, hindi ko nakikita. O kay Krim, hindi ko na nakita yung sa mukha mo, hindi ko nakikita. Siyempre, makikita ko lang yan sa pamamagitan ng, siyempre, gawa. Diba? So, sa pagiging Christian natin, nai-involves yung pagtitiwala kay Kristo and living for Christ. Faith that is barren is not saving faith, sabi ni James. The Greek word, faith that is barren is not saving faith. The Greek word translated dead sa James 2:20 carries the meaning of barren or idle. Sabihin, patay. Unfruitful, sabi. And inactive or dormant. Parang pera, di ba? Pagka money, pagka walang interest, drawing no interest. Walang pakinabang. Kumbaga, hindi siya nagkaroon ng value. Pwede ring value, di ba? So, recap tayo. So, si James nag-introduce ng dalawa yung dead faith tsaka demonic faith. So, huli na tayo. Itong pangatlong pag-usapan natin ay dinidescribe ni James na the only kind of faith that can save or makakapagligtas sa atin ay yung sa isang makasalanan ay yung number 3 natin. Dynamic faith. Siguro, basahin muna natin yan. Basahin natin yung 20, tama ba? 20 to 26. Mahaba. You foolish person, listen natin. Do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. And he was called God's friend. You see that a person considered righteous but by what they do and do not by faith alone. In the same way, was not even Rahab, the prostitute, considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different directions. As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. So yun, itong binigay ni James, dynamic faith itong tinatawag dito. Yan. So ibig sabihin ng dynamic faith is faith that is real, yung totoo, faith that has power, na meron siyang kapangyarihan, faith that results in changed life. So si James, ginagamit niya ngayon yung Old Testament para ipakita ko ang sinabi niya about the character of a living faith. Showing, o pinapakita niya, that a faith that is not accompanied with works is dead faith that cannot save. Sabi nga dyan, sa screen natin, involves the will. Ang buong pagkatao ay plays a part in true saving faith. Mind, heart, and will. Yung kanina, yung dead faith is only in our mind. And then yung demonic, magkasama, mind and heart. Tapos yung dynamic, may kasamang actions, yung will. Kasi yung dynamic faith is based on God's word. Nare-receive natin yung spiritual rebirth from the Word of God. According to James 1:18, kung babalikan natin. We receive the Word and this save us. Sa James 1:21. So then faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Romans 10:17. So gumamit si James yan ng dalawang personality, person bilang illustration of dynamic saving faith. Pareha silang narinig at natanggap yung message ng Panginoon through His Word.
faith is only as good as its object. Diba? Ano ibig sabihin nung sinabi ko na faith is only as good as its objects. Halimbawa, merong tao sa bundok, sa kagubatan, mga katutubo, sabihin natin yun. Naniniwala sila doon sa sumasamba sila sa mga bato, sa puno, o sa something na yung meron doon, at naniniwala sila doon. Tapos humihingi sila ng tulong doon sa sinasamba nila, pero hindi naman nagbibigay ng tulong. So gaano, o no matter how much faith a person may generate, kung hindi directed doon sa right object, you cannot accomplish nothing, or you cannot accomplish anything. Kumbaga, yung tradition natin na way dati, di ba? Lahat naman tayo galing doon na sumasamba sa mga imahe. So, hindi siya sabihin nun, hindi magre-respond yun. Walang mangyayari, katulad nun. So, dapat direct tayo sa right object. No? So, sa Tagalog, hindi mahalaga gaanong karaming pananampalataya na meron ka. Maaring mabuo ng isang tao. Kung hindi ito nakadirekta sa tamang bagay, hindi ito magagawa. Ang tanong lang dito kanino ka ba naniniwala? In whom do you believe? What do you believe? Ano yung pananiniwalaan mo? We are saved by faith in faith. Hindi we are not. Hindi tayo naligtas ng pananampalataya sa pananampalataya. Maliligtas tayo by faith in Christ as revealed in His Word. Ito ay nasasangkot sa buong tao. Dead faith touches only sa intellect. Yung demonic, binanggit natin, involves the mind and the emotions. Pero itong dynamic faith involves the will. Mga lalaki nga sa Hebrews, yung mga babae, sa Hebrews 11, were people of action. Nag-spoke o nagsalita ang Diyos and they obeyed. So tinuturing na na men and women of actions. So ganun din sina Abraham tsaka si Rahab. They were taong actions ng ginawa nila sa Panginoon. Faith is not believing in spite of evidence. Yung pananampalataya mo ay hindi naniniwala sa kabila ng katibayan. Faith is obeying in spite of consequence. Yung pananampalataya mo ay sumunod sa kabila ng bunga. Ang totoong saving faith leads to action. Dapat humahantong yan sa pagkilos. Hindi intellectual o ng pagmumuni-muni lamang. Emotional. Si James, illustrated niya yung doctrine sa buhay ng dalawa, ng Bible person, si Rahab tsaka si Abraham. Si Abraham was a godly man. Pero si Rahab, si Rahab? Was a simple woman naman, a harlot. Si Abraham naman, a friend of God. While Rahab, kaaway ng Panginoon. Kasi nakatira siya sa Jericho. Diba? So, ano yung common sa kanilang dalawa? What did they have in common? Pareha sila nag-exercise ng saving faith. Yun yung common sa kanilang dalawa. Si Abraham was justified by faith, di ba? Matagal pa na yun, di ba? Matagal na panahon na, bago pa lang i-offer niya yung anak niya sa altar. Pero his obedience o pagsunod niya sa kay Lord, in offering Isaac, ay pinagpakita lang niya na talagang pinagkakatiwalaan niya ang Diyos. Promise ang Lord sa kanya ng bituin, pinakita niya. Anong response sa kanya ni Abraham? Siyempre, naniwala siya. Sa'yo, pagka lumabas ka, pakita sa Lord na ito yung mga bituin. Maniniwala ka. Siyempre si Abraham yun, naniwala. At kinounted siya ng Panginoon to him for righteousness. The word counted, legal or financial term. Ibig sabihin, to put to one's account bilang makasalanan. Kasi parang yung bank account ni Abraham, kumbaga, bankrupt, empty. Pero nung nagtiwala siya sa Diyos, ang Diyos naglagay sa kanya ng righteousness sa account niya.
Kumbaga, nilagyan na ng laman, pinasahan. Hindi niya ito pinagtrabahuhan for this righteousness. Tinanggap niya to bilang regalo. He was declared righteous by faith. He was justified by faith. Kasi mahalaga yung justification eh. Diba? Justification ay act or kilos ng Diyos, whereby He declares the believing sinner na matuwid. Base sa ating Panginoong Kristo. Finished work on the cross. Finished work, sabihin the word finish, the Greek word, kung narinig nyo na to, tetelestai. So narinig nyo na yun, tetelestai. Ano ibig sabihin ng tetelestai? Sa panahon na yon, kasi pagka sinabing it is finished, ang ibig sabihin. Pagka gumagawa ng lamesa, diba? O silya, tapos na. Tetelestai, yun yung binabanggit. Sabihin, tapos na. Finish. So balik tayo sa justification. So it is not a process. It is an act or kilos. At ito ay hindi bagay na ginagawa ng makasalanan. Ito ay something na ginawa ng Diyos, justification. Sa makasalanan, kapag tayo ay naniwala kay Kristo, it is once for all event lamang at hindi nagbabago. So paano mo masasabi na isang person is justified by faith? Ang question dyan, may question tayo. Ayan. Paano mo masasabi? If a person is justified by faith, if these transactions took place or take place between God or between sinner and God. So, ang example nito si Abraham, no? Yung example ni Abraham will answer that question. The justified person na si Abraham ay nabago ang buhay at sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung kanyang pananampalataya is demonstrated by his works. Diba? So si James, ginawa niya yung event sa buhay ni Abraham. No? Isa pang event. Ano yung ginawa? Yung pag-offer kay Isaac. No? Nabasa natin kanina. No? In-estimate niyang mabuti na si Abraham actually, i-offer talaga niya si Isaac. No? Pero pinigilan siya ng anghel ng Diyos. No? Gayunpaman, i-offer niya yung kanyang anak sa kanyang matatag na hangarin. Sabihin talagang willing siyang saktan si Abraham, pero pinigilan siya ng Diyos. So nakumpleto kay Abraham 'yon sa kanyang pagsunod na binilang na he counted as dead si Isaac and set him on the altar. So nakita niyo yung faith ni Abraham, yung offer niya. Yung actions were working together, pati yung pananampalataya niya. His faith was made perfect, complete sa ginawa niya. So ito yung proof na that faith cannot exist without being active of works or righteousness. Ang kanilang faith sa Diyos ay hindi mapapakinabangan sa Kanya kung hindi ito napapakita talaga ng gawa. Si Clark ang may sabi noon sa komentary niya. You see that a man is justified by works and not by faith only. The faith only that will not justify a man is a faith that is without works. A dead faith, pero ang totoong faith, shown to be true by good works. Pinakita na totoo sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So, sabi nga ni Charles Spurgeon, ayan, the grace that does not change my life will not save my soul. So may pagbabago ba? Kasi kung walang pagbabago, hindi tayo maliligtas. Works must accompany a genuine faith. Because genuine faith ay laging connected sa regeneration. Being born again, becoming a new creation, bago nilalang kay Jesus. Kasi kung walang evidence sa buhay mo, na bagong buhay, then walang totoong saving faith ang nangyayari. Halimbawa, kung dati kang kriminal, di ba? Isa may nagpapatao, di ba, kriminal. Sabihin natin na dati kang bukas ng mga kahadjero, marunong kang magnakaw, na born again ka, di ba? E pumunta kayo sa bahay ng kapatiran nyo, ay, naiiwan ko yung susi. Pabalikin natin yung
Yung yung anak ko, hintayin natin, nandala yung susi. Meron kayong, doon, may gathering kayo. Sabi, brother, baka meron ko dyan alambre, tsaka paperclip. Hanap siya. Ba't ano gagawin mo? Hindi, ako bahala. Binuksan, bukas. Diba? Ba't ano ba dapat mong trabaho? Hindi, ano ko yan, skill ko yan. Ha? Diba? O kaya naman, nakaamoy ka lang nung alak. Parang nauuhaw ka ngayon. Nagluluto sa church. Walang pambukas. Sabi, brother, buksan mo yung walang pambukas ng tansan. Sige, kaya ko yan, kahit walang pambukas. Tapos ginagawin mo, ba't ano ba dati mo Dati ako mangiinom Pero nakita nyo, nandun yung skill. Andun pa rin, hindi mawawala yun. Yung mga ganung mga bagay, talagang kahit sabi mong nagbago ka na, iba na lang talaga yung appetite. Hindi mo na nagagawa yun. Iba na yung appetite. Dati, appetite mong magnakaw, appetite mong lumaklak ng alak, so wala na yun. Kumbaga, ginagamit mo na yung skill mo, parang pagtulong na lang yun. So, hindi mo na ginagawa sa kasamaang pagnanakaw. So, yun lang yun, no? Dapat may bagong buhay na makita. No? So, ang second illustration ni James, si Rahab naman. No? So, makita natin si Rahab doon sa Joshua 2, tsaka 6. Si Rahab. So, si Rahab, kung bigyan natin ng konting storya, si Rahab, ay yung kasi nagpadala ng spice si Joshua sa Jericho. So, tumuloy kina Rahab. No? Nakita. So, doon tumuloy. Tinulungan ni Rahab na tumira para magstay na sandali. So, yun. Para manmanan yung galaw nung lugar nila doon. Kasi, sasakupin ng mga Israel. So, napaka-exciting story yun. Pero it is one of the Bible's great example of saving faith. Diba? Si Rahab, narinig niya yung word. Alam niya that the city was condemned, at naapektuhan siya, no? At kanyang mga fellow citizens, yung kanilang mga puso, were melted within them. Diba? Kasi sinabi ng dalawang espiya na sasakupin namin yung lugar nyo. Kaya dapat na kayo, handa kayo. O kaya, mayroong plano ang Diyos na gagawin doon. Kaya si Rahab, naniwala siya sa sinabi kasi alam niya, naririnig niya ang Panginoon noon na niligtas niya yung Israel sa Egypt. Hinati yung dagat, so maraming panalong gera, no? Marami na silang sakop na bansa. Kaya naniniwala siya doon sa sinabi ng dalawang espiya. So ano ang ginawa ni siya yung pamilya niya, naisip niya. So si Rahab nag-respond doon sa kanyang isip, no? Sa kanyang emotions. Siya yung kanyang will at mga ginawa siya tungkol dito. Iligay niya sa pakanib yung sariling buhay niya to protect yung kanyang pamilya. Kasi wala siya sa nandun siya sa sariling bayan niya no? Ibig sabihin, pagka tutulungan niyo itong dalawang spies, kasi tatago niya paligid sa inyo. Sabihin, ipagkakaluno niya kung pagkakaluno niya yung dalawa, ituturo niya sa otoridad, no? Kasi yung sharing the good news of deliverance, kasama yun, no? Sa kanilang mga family members, senior niya, na sasakupin nga ng Diyos yung ng Israel, yung bayan nila. The word harlot, sa ibang salin, na mention natin kanina, the Hebrew word translated harlot sa Joshua 2, ay mayroong word meaning of an innkeeper. Kanina, binasa natin sa isang parang guest house yata yun. No? Guest house. Pero si Rahab, nagpapatakbo ng parang small hotel na tinuluyan dalawang spies. So normal lang na doon tumuloy yung dalawang spies kasi nga siya yung nagpapatakbo doon. No? Pero sa James 2:25, siguradong ang meaning nito, yung harlot, ay an immoral woman o woman. No? Kanina binasa natin ay prostitute. No? Sa Matthew 1:5 ay nagpapahiwatig na she married sa isang Israel at naging ancestress siya ng Panginoon. So, kung kilala niyo si Boaz, sino nakakilala kay Boaz? Boaz. Hindi Broas, yung ginagawa niyo, Boaz. So, sino si Boaz? Nanay niya si Rahab.
Yung binabanggit dito. Tapos napangasawa niya si Ruth. Ang galing ni Kuya. Tama. Ang anak nila ay si Obed. Oh. Si Obed naman, anak niya si Jesse. O si Jesse, sino anak niya? O yun, parang talagang no? Parang family tree lang talaga, no? So si Rehab, isa sa mga unang soul winners ng Bible, no? Isa sa mga no? Hindi mo maiwasang ihambing siya sa Bad Samaritan, no? Sa John 4. Kasi maaaring magkaroon nga ng pananampalataya si Rahab, pero ite-traitor niya man yung dalawang yung kanyang experience, no? A mere intellectual experience or maaring magkaroon siya ng demonic faith. Her mind enlightened, naliwanagan, ang kanyang isip naman, her emotion stirred up. Pero she exercised dynamic faith. So nakita niya, no? Yung kanyang isip, nalaman niya na ang katotohanan. Yung puso naman niya was stirred up by the truth. Ano ba yung sa Tagalog ng stirred? Kanyang puso ay pinukaw ng katotohanan. Ang lalim ng pinukaw, no? Pukaw, salitang ugat, yung pukaw. Ginising ang damdamin or isip. So yung puso niya, ginising yung isip niya, no? Damdamin. So ano ang reaction niya doon? Her will acted on the truth. No? Kumilos siya. Ano ginawa niya? Ilulungan niya mga espiya na makatakas, no? Na hindi mahuli. So she proved yung kanyang faith by her works, no? Kumilos siya. Kasi kapag na-realize mo na small amount of information na meron si Rahab, so maaring naniwala sa Diyos ng Israel, pero nasa sariling bayan, no? Na-mention ko na kanina, na pwede niya talagang ipagkanulo yung dalawang espiya, no? You can see na maaari makita mo how truly marvelous o kamangha-mangha yung pananampalataya ni Rahab. Ngayon, meron tayong full revelation of God through His Word and His Son. Meron tayong Holy Spirit na pwedeng mag-convict, no? At magturo sa salita niya. Her faith ay isang allegation or pag-aakusa laban sa hindi paniniwalang ng mga sinners ngayon. Sa James 2 ay nagbibigay diinan tayo ng mga Christian, no? Bilang tayo mga Christian dito, mga mature Christian ay nagsasagawa or should practice the truth. I-practice daw natin, sabi ni James. Hindi lamang siya humahawak sa mga sinaunang doktrina, no? Mga ancient doctrines. He practices those doctrines sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang kanyang truth ay hindi dead faith of intellectuals or demonic faith of the fallen spirit. Ito ay dapat dynamic faith, no? Katulad ni Abraham tsaka ni Rahab. Yun yung dalawang personality na binigay ni James. Faith that changes a life and goes to work for God. Kasi it is important, no? So importante yung bawat professing Christian, no? Tayo dito, no? Para examine natin yung sariling buhay natin, puso, and make sure na he possess yung totoong saving faith, no? Dynamic faith. Sabi nga sa 2 Corinthians, i-test nyo ang inyong mga sarili at kayo ang mag-judge kung pinapamuhay ninyo ang faith nyo. Di nyo ba alam na nasa inyo si Jesus Christ, si Jesus? No? Parang may kulang pala ata dyan. Hindi ko na, no? May kulang pa dyan. Sabi nito, pwera na lang kung bagsak talaga kayo sa test. Ito nakuha ko to sa Pinoy version to eh. Kaya ganyan yung salita eh. No? So si Satan, no, alam na natin, is a great deceiver. Isa sa mga devices niya, yung imitation. No? If he can convince a person that counterfeit faith is a true faith. So kung makukonvince nga na meron kang dead faith,
Meron ng kapangyarihan sa si Satan. So, dito na lang ako magtatapos. Kung natatandaan nyo ba yung dalawang kasama ng Panginoon sa krus, isang nakapako, diba? May dalawang magnanakaw. Isang nasa kaliwa, isang nasa kanan. Kaya sabi nga nung isa na iniinsulto ang ating Panginoon. Sabi niya, kung totoong Diyos, ikaw totoong Mesaya, iligtas mo sarili mo. Tapos isama mo na kami. Pero ang ginawa ng isa, sinaway, di ba? At sabi nga naman, Lord, alalahanin mo ko. Remember me pagka ikaw ay nandun sa kaharian mo. So yung taong yun, na-save na yun, kasama na ng Panginoon. Nandun na sa langit yun. Kaya nga, sasabihin, pag nandun na tayo sa langit, makikita tayo. Itong mokong na to, wala na masyadong ginawa naligtas. Diba? So, kumantanong kami dito, nagsuserve kami dito, nag-church kami. Ikaw, bigla ka na nandyan. Diba? So, di ba, dalawang bagay lang naman yung ginawa niya, di ba? Eh tayo dito, nag-e-effort tayo dito. Yun, ganun lang siya di ba? Tapos sasabihin lang yung ganun, di ba? Kasi pagka nakapako ka kasi pala, kasi yung dalawang paa mo, di ba, yung nakapako. Ang hirap pala ng nun, kung tutuusin. Kasi pagka huminga ka, inhale ka, yung weight mo dito sa paa, dalawa, sakit. Pagka nag-exhale ka naman, dito naman sa dalawang kamay. So, dun naman yung weight nun, di ba? So, yung paghihirap ng Panginoon doon, talagang napakatindi. Kaya yung mokong na kanina, sinasabi ko, dalawang bagay lang yung ginawa niya. Kasi pagka gusto mong mapunta talaga sa langit, i-confess mo, i-declare mo lang na si Jesus ang inyong Lord and Savior. Kasi pagka dineclare mo sa bibig mo yan, sa sarili mong bibig nang lumabas, talagang naniniwala ka. Pagka dineclare mo na, yung pangalawa, pagka ikaw ay naniwala, diba, parang may effort din naman siya sa palagay ko. Yung pagsaway niya doon sa kasama niya. Diba? Kasi iniinsulto niya yung Panginoon, ang ating Panginoon. Yun yung siguro mga consider nating effort niya. Diba? You declare Lord and Savior, and then you believe in Him. And then siyempre dapat may kasama talagang gawa. Diba? Kasi yung ating works is a valid demonstration of our true faith. Amen ba? Amen? So, may natutunan ba tayo? So, hindi lang faith alone, ha? May kasama talaga. Magka-match sila. No? Magkaroon silang ng relationship. No? Meron silang connection, connected. Gumaga, malakas yung partnership nila. Amen? Let's pray. Yes, Lord, maraming salamat po sa umagang to sa nagawa naming message for the day. Lord, thank you, Lord, sa bawat tengang nakarinig. Alam ko, Lord, na ito'y tumimo sa kanilang puso't isipan na alam namin na hindi lang pananampalataya ang makakapag-save sa amin, kundi by our works din po, Lord. It will follow, Lord. Alam namin na yung paggagawa ng kabutihan ay para sa inyo yun. Kayo ang nagturo sa amin bilang isang mature Christian. We must do whatever you do, Lord, na gusto namin na alam namin na dinideclare namin sa bibig namin, sa puso namin na kayo ang aming Diyos na tagapagligtas. Kung mahal namin kayo, Lord, we will follow your all commands, Lord. If we confess that you are Lord and Savior, we will follow your ways, Lord. Alam namin na hindi lang ito ang makapagligtas sa amin, kundi makakapiling pa namin kayo, Lord, sa inyong kaharian, Lord. Lord, we pray, Lord, na everything na narinig namin ay maisapamuhay namin, Lord. Gaya ng ini-emphasize ni James na isapamuhay namin to, Lord. Alam namin na napakahirap nito, Lord. Sumasablay kami, Lord. Nagfe-fail kami, Lord. Pero sisikapin namin, Lord, na ito ay maitama, maikorek, maituwid, Lord. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita, Lord. Sa pamamagitan ng pagdalo, Lord. Pagdalo ng mga gawain niyo, Lord. Alam namin na
Ito lang ang tanging paraan kung paano kami maligtas, Lord. Thank you, Lord, sa bawat isa na nakaisa sa panalangin nito, Lord, na sa aming pag-iwahiwalay, Lord, na sa umagang to, Lord, ay gabayan niyo po kami sa pag-uwi. Yung mga naiwan namin sa mahal namin sa ubuhay, Lord, na naiwan, Lord, ay ingatan niyo sila, pagpalain niyo sila, Lord. We praise you, we honor you, we give you thanks. This we pray. Amen and amen.